Welcome back to my channel. This is Mommy Costa Vlogs. It's Sunday morning and ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung natural na nangyayari sa akin sa araw-araw, lalo na kapag day off ko. So rest day ko sa office kapag Saturday and Sunday. So kahapon off naming mag-asawa. Pero, meron kasi kaming nilakad, kaya hindi ako nakapagpakita sa inyo kung ano yung normal na nangyayari kapag naka-off kami pareho. So, meron lang kaming importante inasikaso. So, ngayon, it's Sunday. May pasok na siya kasi si husband, isang araw lang yung off niya. Saturday lang. Ako naman, Saturday and Sunday. So, weekends, wala po talaga akong pasok. So, ngayong araw na to, normal lang na pangyayari. Maglilinis tayo ng bahay, maglalaba tayo ng mga damit, mag-aayos tayo ng mga bagay-bagay dito sa ating tahanan. Then, mamaya, samahan nyo ako na ipamper yung sarili ko. Oh, wow, ipapamper. Parang diaper lang. Ipapamper ko yung sarili ko sa simpleng pagpapalinis ng kuko. Ayan. So, meron tayong pupuntahan mamaya na kaibigan na siya yung, yun ang kanyang bagong business. Yung paglilinis ng, nag-gel polish siya. So, itatry natin kung magaling ba talaga tong ating friendship. Yan. Kasi actually, nagpapa-nail polish ako or nagpapa-manicure pedicure ako dito sa salon na malapit sa amin. Pero this time, subukan naman natin yung iba kung anong meron sa kanya. Kasi parang nakita ko dun sa collections niya, ang dami niyang colors. So parang na-excite akong subukan. So anyway, actually hindi, kung nakikita niyo sa harapan ko, hindi po kasi ako maalmusal na tao. Mas sanay po ako na nagkakape lang sa umaga. So, ito lang yung kape ko. Then, meron ako nabiling fruits kahapon sa isa sa mga supermarket dito na malapit sa amin. So, mas prefer ko yung nagpo-fruits na lang sa morning, tsaka yung coffee. Ang weird, no? Kayo ba? Ano bang madalas yung inaalmusal? Nag-aalmusal pa ba kayo or diretso tanghalian na? Kasi tayo mga Pilipino, kahit kami, lumaki ako sa family na hindi masyadong maalmusal. Yung kumbaga sa amin, dahil syempre, sa hirap ng buhay, minsan, actually kadalasan, 2 beses lang kami kumakain sa isang araw noon. Tanghalian, tapos gabihan, or yung hapunan natin. Paminsan-minsan, kapag may konting budget, na isisingit yung merienda, pero mas madalas sa amin yung almusal tanghalian magkasama na. Brunch, sabi nga natin, di ba? Breakfast plus lunch. So, magkasama na yon. And then, sa gabi na yung susunod naming kain. So, nasanay ako sa ganung sitwasyon. Kaya, hanggang sa paglaki ko, ganun na yung ginagawa ko. So, sounds unhealthy, pero wala tayong magagawa kasi yun na yung nakasanayan ko. Pero anyway, paminsan-minsan, lalo na kapag nandito yung husband ko, no, pag Saturday, kagaya kahapon, si Herbert kasi maagang gumigising yan. Magkabaligtad naman kami. Sanay siya nang nag-aalmusal sa umaga at rice pa. Yan, nasanay siya na nag-aalmusal siya sa morning. So, yun nga, pinaprepare ko siya ng breakfast niya sa umaga. So, ang nangyayari, pati tuloy ako nadadamay na. Kahit na hindi ako maalmusal na tao, napipilitan din tuloy akong mag-join sa kanya sa morning. Pero konti lang naman yung kinakain ko. Masabi lang na sinamahan ko siya. O yun. So, ngayon, samahan nyo ako. Baka mamaya mag-grocery din tayo kahit konti lang. Kasi bukas may pasok na. So, problema na naman natin, ulam. Lagi na lang, alam nyo mga kamamshis and popshis, araw-araw na ginawa ng Diyos dito sa UAE. Ang problema namin mag-asawa kung ano uulamin namin. Hindi kagaya dati, nung mag-isa lang ako dito, no, nung wala pa yung husband ko. Kahit ano lang alam mo yon yung parang
easy to cook lang, easy to get, parang mga ganun lang eh. Minsan nag-o-open lang ako ng canned goods, tapos ginigisa ko lang siya. Para kahit papano, hindi naman siya yung direct from the lata. Ayan. Pero paminsan-minsan nangyayari din yun sa akin kapag yung talagang tamad na, no? Pero ngayon, palibasa may kasama ka ng husband, hindi na po pwedeng walang ulam eh. Pero in fairness naman sa husband ko, no? Shout out sa husband ko. Hi, Daddy. Herbert. Ang asawa ko napakasipag magluto. Ayan. Sobrang sipag niyang magluto. Kaya madalas, siya yung nagpe-prepare din ng food namin dito. Kagabi lang ang sarap nung prepare niya sa akin. Nagpaksiw siya ng sa atin, ang pangalan ng isda dito ay Sultan Ibrahim. Yun ang pangalan ng fish. Pero hindi ko alam kung anong pangalan niya sa atin eh. Hindi ko alam kung anong itsura, anong tawag dun sa Tagalog. Tapos, nagpaksiw siya, no? Tapos, nagprito kami ng eggplant. Tapos, gumawa siya ng ginisang bagoong. Ay, Diyos ko, sira na naman ang diet ko. Kasi talagang kapag ganun yung mga ulam, no? Ang sarap talaga. Hindi mo mapigil na hindi kakain ng marami. Kasi mapapakanin ka talaga eh. Yung bagoong pa lang talagang ulam ni, no? Sa aming mga OFW dito, talagang kaligayahan na namin yung kapag nakakakain kami ng ewan ko para sa akin, kahit na ang tagal ko na dito, hindi talaga ako nasanay kumain ng food nila. Talagang hinahanap-hanap ko pa din is yung kung ano yung Filipino food, kung ano yung typical na na kinakain ng mga Pinoy sa ating bansa. Yan, sa Pilipinas. Pakatagalog ko naman sa ating bansa. Ayan. So, ngayon, samahan nyo ako sa buong araw na to. It's a new segment of A Day in My Life. So, sana masamahan nyo ako. Huwag nyo akong iiwan. Okay? Maraming salamat. See you again later.
One eternity later. Hi everyone! Back to vlogging. So it's lunchtime. Magwa 1 o'clock na po ng tanghali dito. So magla-lunch na ako kasi pagkatapos nito, I have to prepare myself para pumunta dun sa friend ko na sinasabi ko sa inyo mag-gel polish sa akin. So ngayon, habang kumakain ako, let's have a quick chatting. Ano ba tong ulam ko? Nasabi ko sa inyo kagabi na nagluto yung asawa ko ng paksiw na isda. Tsaka nagprito kami ng eggplant. Tsaka ng ginisang bagoong. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ulam ko ngayon. Ayan. So, paksiw na isda, pritong talong, at ginisang bagoong. O, diba? Napakasarap talaga. Alam niyo, gustong-gusto ko itong mga ganitong klase ng ulam. Talagang nakakagana to. As in, talagang sobrang nakakagana. Sa atin, mahal ba ang gulay sa atin? Mahal ba ang isda? Kasi dito, hindi namin masyadong nararamdaman yung price dahil 2 digits lang yung binabayaran namin. For example, itong isda na to, parang nasa 15 dirhams yung kilo. So, pag binabanggit namin yung 15 dirhams, siguro minsan sa ibang nakakarinig na hindi nila alam yung conversion or yung kung magkano yung per dirham, parang ang dating lang is 15 pesos. Pero actually, 15 dirham, it's actually like around 200 per kilo. So, mahal ba yun, yung ganong isda sa atin? Kasi wala na akong idea kung magkano ang bilihin sa Pilipinas. Napakasarap talaga ng ganitong ulam. Ganyong eggplant, mura lang to, parang nasa 2 dirham lang yata. 2 dirham. So, dito parang nasa almost 40 pesos. Ilang piraso na yun? Parang 4 na piraso na yata yung nabili na yun ng asawa ko. Ayan. Alam niyo, napakasarap talaga pinapartner ng bagoong sa sa talong. Lalo na kapag masarap yung pagkakagisa. Ang isa pang masarap dito, mga kamamshis, papshis, yung okra, no? Yung iaano mo lang, parang ipapatong mo lang siya sa bagong lutong kanin, no? Yung parang ibabaw mo lang siya doon. Tapos tatakpan mo lang mga ilang minuto. Parang mai-steam na yung yung okra. Napakasarap din nun. Kayo ba, anong lunch nyo? Alam mo naman, makakasagot kayo sa akin. The best pa rin talaga para sa akin ang Filipino food. Lalo na yung mga ganitong ulam. Yung mga magigisa ka ng gulay, magpiprito ka ng isda, may partner, no? Sobrang sarap. Hindi siya nakakasawa. Marami akong favorite actually na Filipino food. Gusto ko ng dinuguan. Hindi lahat ng tao kumakain ng dinuguan. Pero ako, ewan ko ba, gustong-gusto ko ang dinuguan kapag halimbawa, alam kong halimbawa sa bahay niluto or syempre, alam mo yun, hindi naman sa pagiging maselan, kaya lang minsan may luto ng dinuguan na parang iba yung lasa ko. So, gustong-gusto ko ng dinuguan. Ayan, yung kare-kare, lalo na kapag masarap yung bagoong. Kasi ang sarap-sarap talaga ng gisang bagoong. Lalo na pagsasamahan mo siya ng taba ng ng mamoy.
Masarap talaga yun. Tapos ito yung paksiw. Yan. Paksiw pero gusto ko may ganito din. May gisang bagoong din siya. So anyway, para feeling ko hindi ako makakatapos sa pagkain ko kapag kumain ako ng kasama kayo. So mamaya ko na itutuloy yung pagdaldal sa inyo. Kakain muna ako dito ng lunch, then magkita ulit tayo mamaya. Okay? Enjoy ko muna tong food ko para makarami ako. Okay, so see you later! Meanwhile, May dumating na package. Ayan. May dumating na package. Actually, in-order ko to online. Kung maalala ninyo, di ba nagka-record ako ng isang araw para ipakita sa inyo kung saan ako namimili ng madalas na pinagpa-package namin or mga para sa pasabay ko. So, actually, may options naman to order online. So, para hindi na ako mahihirapan pumunta doon at gagastos na naman ako ng pamasahe, hinihingal ako. Nag-order na lang ako online, tapos ito na, dineliver na siya. So, ito mga binili ko, ipapakita ko din sa inyo kung ano-ano to. Actually, para to sa Pilipinas, isa lang yung para sa akin. So, ilapit natin ang konti. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano itong mga in-order ko online. So, nag-order ako ng toothpaste. Ayan. So, 2 boxes. Actually, ano siya, 4 na boxes na siya sa isang bundle. So, bumili na ako ng 2. So, bali lumalabas, 8 piraso siya. Ito, bumili ako ng Coffee Mate. Para sa akin to, kasi naubusan na po ako ng Coffee Mate. Yan. Then, bumili ako ng additional shampoos. Naka-bundle offer din siya. Yan. Para to sa Pilipinas. Papadala ko sa mommy. Pandagdag ng supplies nila. Then, bumili din ako ng corned beef. Nagdagdag ako ng corned beef. Ito, naka-special offer siya. Masarap to eh. Gusto to ng mommy. So, naka-sale naman siya. Isang malaki, isang maliit. So, bumili ako ng 2 set. Bali, 4 na piraso siya. Then, bumili din ako ng lotion. May nag-order sa akin. Yan. So, isinabay ko na para medyo makatipid naman ako sa pamasahe. So, 2 400 ml na to. Sulit na to. Kasi medyo mahal sa atin sa Pilipinas ang Nivea lotion na ganito kalaki. Tama ba ako? Then, ang mommy, nagpili ng dishwashing liquid. Alam nyo ba dito, sikat na sikat tong dishwashing liquid na to. Fairy. So, this is antibacterial. Gandang-ganda sila dito. Kahit yung mother-in-law ko, nung pinadala namin siya nitong dishwashing liquid na to, nagustuhan niya talaga kasi mabula siya, matipid. So, hindi mo kailangan gamitin siya ng concentrated. Pwede mo siyang haluan ng water. Pero matipid talaga siya kasi mabula naman siya. Saka magaling din, mabango. So, antibacterial yung kinuha ko. 3 na siya in a bundle. Kaya super tipid. So, yun lang yung mga in-order ko additional para sa package. Yan. So, medyo may kabigatan yung box. Kasi puro mga liquid. Tsaka yan, delata. So, ayun lang. So, maliligo na po ako. Para maya-maya aalis na tayo. Pupunta na tayo din sa friend ko para makapag-start na tayo ng pampering myself. So, see you later!
Hello! Good afternoon! Magandang hapon! Ay! Grabe! May surprise ako dito! Nakakatuwa naman! Magandang hapon po! Ano tayo? Hindi pa naman nakatapat sa inyo. Hi! Say hi everyone! Eto si Jolly, yung sinasabi kong friend ko sa inyo. Magpa-pamper kami ng mga sarili namin. At ayun naman ang aking kapatid-kapatira sa ibang nanay. Oh, taray mode. Yeah, mamaya tayo makichikahan ulit. Okay, I'll get back to you. Nakabalik na ako dito sa bahay. Ayan. So, hindi ko na na-video yung paglalakad ko pauwi sa bahay kasi nagmamadali na ako. It's past 5 o'clock na in the afternoon dito sa UAE and we have to prepare na po para sa aming dinner time. Actually, kumakain na po yung asawa ko. Say hi to the vlog, Dad. I am. Nagmamadali na po siya kasi gutom na siya. So, I think I have to end up this video for today. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share Mommy Costa Vlog. See you again next time. Always remember, life is beautiful. Bye-bye! Bago matapos ang video na ito, gusto ko munang batiin ng happy birthday ang aking nanay, Mami Grace Magpayo Boni. Happy birthday, Mami. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin ng mga anak mo, mula sa amin ng mga anak mo, sa pamilya namin, sa mga anak namin na mga apo nyo. Maraming salamat. Hangad ko palagi ang kaligayahan mo. At sana bigyan ka pa ng mahabang buhay at birthday ni Papa God para magawa pa natin lahat ng pangarap kong maranasan nyo sa buhay. So, happy birthday, Mommy! Enjoy your day! Palagi lang kaming nandito para sa inyo. I love you!